Narinig mo na yung story nung batang nagpa-blood test, di ba? Sabi niya din sa nanay niya, nagpa-blood test ako kanina. Sabi ng nanay, ano nakuha mo? Sabi naman ng bata, B+. Sabi ng nanay, ay, next time galingan mo, dapat A+ ka na. Ikaw, alam mo na ba yung blood type mo? Kung hindi pa, panoorin mo yung video na to para malaman mo kung bakit mahalagang malaman natin yung blood type natin. So, halika, inyong alamin at talakayin sa Immunolab with Doc Nas. Hello mga kabayo! Welcome back sa ating channel kung saan ginagawa nating fun at relatable ang biology. This is Immunolab with Doc Nas at ngayong araw na ito ay pag-uusapan naman natin ang blood typing and agglutination. Alam mo ba na meron tayong apat na blood types? Type A, Type B, AB, at O. At ang mga blood type na to ay base doon sa antigens na makikita sa ating red blood cells. Isipin mo na ang antigens ay parang ID tag. Yung mga ID tag na to, nakadikit siya doon sa labas ng red blood cells natin. Ito yung nagsasabi doon sa katawan natin na, hoy, akin tong dugo na to. Kaya naman yung mga type A, meron silang maliliit na A spikes na makikita natin dito. Parang ganyan din yung sa type B. Meron tayong maliliit na B spikes na makikita sa surface ng red blood cells ng mga taong type B. Pero kapag type AB ka naman, yung A spikes at B spikes ay makikita doon sa red blood cells mo. Pero yung mga type O, O as in zero, wala siya nung spikes o antigens doon sa kanyang surface. Dito naman, makikita natin yung mga antibodies na present sa dugo natin or sa plasma natin. Ang antibodies naman, ito yung defense system ng plasma natin. So ang trabaho nila, sinusugod nila yung anumang antigen na hindi katulad ng antigen na pinoproduce ng red blood cells natin. So for example, si type A, meron siyang anti-B antibodies. So ibig sabihin, galit tayo doon sa mga red blood cells na merong B antigen. Yung mga type B naman, nagpo-produce siya ng anti-A antibodies. So, ibig sabihin, galit sila dun sa mga red blood cells na merong A antigen. Tapos naman yung mga type AB, wala silang na-produce na anti-B or anti-A antibodies. No? So, parang friends nila lahat nung dugo. Tapos naman yung mga type O, dahil wala siyang antigens, galit siya sa lahat. So meron siyang anti-A, tsaka meron din siyang anti-B antibody. So super pihikan nung tatanggapin na dugo ni type O. Kaya dito, malalaman natin sino nga ba sa kanila yung pwedeng mag-donate at sino sa kanilang mga individuals yung pwedeng i-receive. Dun sa pagdodonate natin, dito papasok yung giving part. Yung goal ay sana wag magkaroon ng tinatawag nating clumping or agglutination yung dugo. So yung type O natin, sinasabi na sila ay universal donor. Bakit sila universal donor? Kasi wala silang antigens. So pwedeng-pwede siyang ibigay sa mga taong type A, type B, at type AB. Kasi kung ibibigay siya dun sa mga individuals na yon, hindi siya aatakihin ng mga antibodies. Kasi yung mga antibodies na pinoproduce, for example, ni type A, wala siyang spikes or antigens na pagbabindan dito sa ating type O. Doon naman tayo sa sino ba yung pwedeng mag-receive. Ito na yung receiving part. Yung type AB, sila usually yung tinatawag nating universal recipient. Bakit? Dahil wala siyang antibodies, pwede siyang tumanggap mula sa kahit anong blood type. Siya yung lucky blood type pagdating dun sa emergency transfusion. Pero, yung mga type O naman, sila yung choosy. Pwede lang siyang tumanggap ng mga ng dugo galing sa mga similar na type O. Kung bibigyan mo siya ng type A, type B, or type AB, ay siguradong aatakihin niya yung mga red blood cells na yon. So magkakaroon tayo ng tinatawag nating agglutination at kapag nag-agglutinate ay aatakihin sila ng ating immune system. Lagi nating tandaan na kung ano ang antigen na makikita sa red blood cells mo, yun yung blood type mo. Tapos yung antibody na pinoproduce mo ay kabaliktaran ng antigen na meron ka.
So, ang purpose ng ating antibody ay protektahan ka sa mga foreign blood. Ngayon, pag-usapan natin, ano nga ba yung antigen? Kung mapapansin nyo dito, ito yung base structure ng ating O antigen. So, yung mga tao lahat tayo meron tayo ng ganitong base structure. Pero dahil sa genes na na-express natin, meron tayong iba-ibang klase ng enzymes na napoproduce tulad ng A enzyme na nagdidikit ng N-acetylgalactosamine dito sa ating base structure, nagpo-produce tayo ngayon ng tinatawag nating A antigen. Kapag meron ka naman nung gene na responsible sa pag-produce natin ng B enzyme, siya naman yung nagkakabit ng extra na galactose doon sa ating base structure. Kaya naman nagkakaroon tayo ngayon ng tinatawag nating B antigen. Kapag type AB ka naman, meron ka ng parehas na A antigen at B antigen. Ngayon, alam na natin kung saan nanggaling yung type A, type B, type AB at type O. Pero, yung question natin ngayon is, saan nanggaling yung antibodies? Ang antibodies ay pinoproduce kapag na-expose na tayo, meron na tayong prior exposure doon sa antigen. Halimbawa, kung type A ako, so meron lang na A antigen sa dugo ko. Pero, paano ako makakapag-produce ng anti-B antibodies? Ibig bang sabihin na expose na ako sa antigen B? Pag-usapan natin 'yan. Kung mapapansin nyo, yung mga dinadagdag sa ating base structure para makagawa tayo ng A antigen at B antigen ay mga sugar. Ibig sabihin lamang nito na kahit hindi tayo na-expose for example sa B antigen, maaari tayong makapag-produce ng anti-B antibodies. Kasi yung sugar moiety na 'to ay makikita hindi lamang sa ating red blood cell, pero ito ay makikita rin sa mga pagkain na kinakain natin at sa mga microorganisms na na-expose tayo nung tayo'y bata pa. So ngayon, alam nyo na kung paano tayo nakakapag-produce ng antibodies. Pero, yung blood type ko, merong positive. Saan ba nanggaling yon? Tingnan natin. Halimbawa kung A plus ka or A negative, nanggaling siya doon sa tinatawag nating rhesus factor or tinatawag nating Rhd antigen. Yung positive na yon ay ibig sabihin ay Rh positive ka. Yun yung positive or ibig sabihin meron kang presence ng rhesus D protein. Ano ba yung rhesus D protein? Yung rhesus D protein ay isang malaking misteryo kung bakit meron tayo at meron ding mga tao na wala. Actually, sa Europe, sila yung may pinakamalaking percentage sa kanilang population, yung Rh negative. Kung titingnan natin yung function ng rhesus D protein, yung Rhd protein ay tumutulong sa pag-transport ng ammonia sa cells natin. Rhd daw, kapag wala ka nun, maaaring maprotektahan ka nito sa mga ibang klaseng pathogens. Pero kulang pa yung mga studies about that. Pero ngayon, tingnan natin kung ano ba yung significance, clinical significance ng pagiging Rh negative at bakit kailangan nating malaman if Rh negative tayo, lalo na sa mga kababaihan. Bakit nga ba mahalagang malaman natin kung Rh negative or Rh positive tayo, lalong-lalo na sa mga kababaihan? For example, kung Rh negative kayo, tapos yung baby nyo ay Rh positive, maaring magkaroon kayo ng komplikasyon. Tingnan natin yung figure na 'to. Sa unang beses na kayo ay magbubuntis, yung baby nyo na Rh positive, no, ay magpo-produce siya ng mga erythrocytes or red blood cells na Rh positive. Yung mga red blood cells na yun, maaari siyang ma-detect nung B cells nung nanay at yung B cells nung nanay ay magpro-produce ngayon ng anti-D antibody. Yung anti-D antibodies na mapro-produce nung B cells nung nanay maaring mahina pa yung kanyang binding doon sa mga red blood cells ng baby. Kaya naman, yung pinakaunang baby na may papanganak ng Rh negative na mother ay maaaring mag-survive. Pero, kapag siya ay nagbuntis ulit, yung B cell ng nanay ay magtra-transform into memory B cell. Yung memory B cell na to, alam natin na fast-acting siya. Kaya naman sa second time around na maka-encounter siya ng red blood cells galing doon sa baby na Rhd positive, magpo-produce agad siya ngayon ng madami at may mas malakas na binding na anti-D antibodies. So yung mga anti-D antibodies na to ay maaaring mag-bind doon sa red blood cells ng baby at aatakihin ito ng immune cells ng nanay. Kaya naman, ang ginagawa natin ay nagbibigay tayo ngayon sa mga Rh negative na nanay ng tinatawag nating ROGAM. Yung ROGAM ay
purified na anti-RHD antibodies. Binibigay ito usually sa mga nanay na alam na nilang RH negative sila during their first pregnancy. Para naman, yung ROGAM or yung anti-RHD ay mag-bind dito sa ating red blood cells ng kanyang baby. So uunahan niya yung B cells na matakpan yung mga antigens na to para hindi siya ma-recognize ng B cell. Kapag hindi siya na-recognize ng B cell, yung B cell ay hindi magtra-transform into memory B cell. Kaya naman sa susunod na pagbubuntis niya ay hindi magkakaroon ng automatic na malakas na or madaming anti-RHD antibodies na maproduce. Yung agglutination, ito yung ginagamit nating experiment para malaman natin yung blood type natin. So, yung antibodies natin na makikita natin dito sa larawan na to, no, magbabind siya doon sa mga antigens or sa mga spikes na makikita doon sa surface ng ating red blood cells. So, mapapansin nyo dito na yung ating antibodies ay hindi lang siya sa iisang red blood cells nagbabind, pero maaari din siyang magbind sa antigen ng kabilang red blood cells tulad dito. Kaya naman, naglalapit ang dalawang red blood cells na to, nagkakaroon tayo ngayon ng network ng red blood cells na nagka-clump together. Ito yung tinatawag nating agglutination. So, sa activity na ginawa natin, eto, for example, yung mga makikita nating resulta doon sa blood testing. So, mapapansin nyo kapag blood type O kayo, wala kayong ma-observe na agglutination sa anti-A antibody at anti-B. Kapag kayo naman ay A positive, sa A, anti-A lang kayo magkakaroon ng agglutination. Kapag kayo naman ay B positive, sa anti-B lang kayo magkakaroon ng agglutination. Kapag kayo naman ay AB, so ma-observe nyo yung agglutination sa anti-A at anti-B. Ano nga ulit yung anti-D? Ito yung rhesus D protein. Ibig sabihin, kapag meron kang agglutination na ma-observe dito, ibig sabihin ikaw ay RHD positive. Kapag wala naman, ikaw naman ay RHD negative. So ganito yung itsura ng clumping na karaniwang ma-observe natin kapag kayo ay nagpa-blood type. Pero yung agglutination ay hindi lang sa blood typing ginagawa. Meron tayong tinatawag natin na hemagglutination test. Anong hemagglutination test? Sa hemagglutination test, maaari nating i-measure yung dami ng virus or ng pathogen. Kasi yung mga virus natin ay meron silang tinatawag nating hemagglutinin. Yung hemagglutinin ay makikita doon sa surface ng virus na maaaring mag-bind doon sa salicylic acid na makikita sa surface ng red blood cells natin. So, kapag yung virus, nag-bind siya dun sa salicylic acid sa red blood cells, tapos etong another hemagglutinin niya ay pwede naman siyang mag-bind dun sa salicylic acid ng panibagong red blood cells, ang mangyayari ay mag-agglutinate or magka-clump yung mga red blood cells natin. Yun yung tinatawag nating hemaagglutination. Meron din naman tayong tinatawag na hemaagglutination inhibition. Kapag hemaagglutination inhibition naman, ang minimeasure natin dito ay hindi dami ng virus, kundi gaano kadami yung antibodies na na-produce natin laban sa virus na yon. Bakit? Kasi yung antibodies na na-produce natin, magbabind siya ngayon doon sa ating virus. Kaya naman, yung hemagglutinin na makikita dito sa virus natin ay hindi na siya, mahihirapan na siyang makapag-bind doon sa salicylic acid ng red blood cell. Kaya, kung madami tayong antibodies, wala tayong ma-observe ngayon na agglutination. So, ano ba yung mga virus na typically merong hemagglutinin? Example niyan ay ang ating influenza. Sana madami kayong natutunan sa video na to, lalong-lalo na sa blood typing at agglutination. Kung meron kayong mga katanungan, comment down below. At kung nagustuhan nyo naman ang video na ito, please like and don't forget to subscribe to my channel. Thank you!